Sunday po sa inyong lahat. Nandito kami sa labas dahil nga concert ni Fiona ngayon. Pag-a-attend kami. Ako lang at si Martin natutulog kasi panggabi siya mamaya. Ang ganda ng panahon. Yeah, bala. Mantap. Dito po ginanap yung concert nila Fiona sa ano to, eskwelahan nila Michelle at Philip. Ngayon wala na siyang gana doon. Uwi na daw kami. Tapos na din kasi mainit. Nainitan siya kaya gusto niya umuwi. Pero daan po na kami dito sa gasoline station dahil gusto niya kumain ng gusto niya uminom doon kasi walang ano ba, ayaw kasi ni Fiona yung tubig na merong bubbles ba, ayun niya yun. Gusto niya yung normal lang na tubig. Eh wala kaming dala kasi sa bahay namin ano lang yung maliit, yung malaki na ano lang ba, mineral water kami na meron kami doon. Wow. Das ist so kurz, oder? Jetzt aber geh, komm. Komm, Fiona. Wow. Nagpahinga muna kami dito kay ang init. Ano ba? Iba yung init ngayon sakit sa ulo. Tapos naglalakad lang kami ni Fiona. Tapos na yung concert nila. Hala. Besa hier, diese Seite müssen. Da ist diese Seite. Ano kasi maiksi yung ano niya ba? Ich hoffe, bisschen länger, ne? In Action, ja? In Action in Timo. Gehen wir jetzt nach Hause weiter? Ja. Uwi na daw kami. Was magst du? Paglakad lang tayo, ha? Was magst du jetzt über Timo? Die neue, so. Und Autos fahren? Ja. Kommt heute? Nein, noch nicht. Meinte ich kaufe dir was Neues davon, das ein bisschen lang ist. Oh, namulang yung mukha ko. Uy, Dann hast du das auch nicht geschafft. Nasa bahay na po kami ni Fiona. Grabe yung init ngayon doon. Sakit sa ulo kasi nakabilad lang kami sa araw. Doon kung saan kumanta sila Fiona. Tapos marami pang mga ganap doon. Tapos Fiona wala nang gana. Gusto na niya umuwi kasi yung kaibigan niya, yung classmate niya, umuwi na din sila. Hindi din sila nagtagal. Kaya umuwi na lang din kami. Dahil mamalansya pa ako. Dami kong paplansyahin ngayon. Oh, ito nag-aantay sa akin yung trabaho ko. Ayan oh. Dami kong paplansyahin. Ngayon mamalansya ako. At magawa ako mamaya ng battle. Dahil yung mga bata nag-request sila ngayon. Kaya pag mag-request yan sila. At kompleto naman ako dito sa ano. Magagawa ako. May-maya na mamalansya muna ako konti. Konti lang naman yan. At nang hindi ko alam kung kakain pa ba ako. Kasi kumain ako ng isang tinapay doon. Nagutom naman ako Naglakad. Tapos grabe yung pawis ko baka naglalakad lang kami papunta doon at pauwi ngayon. Gutom. Hindi pa din kasi ako nagtanghalian. Ano lang yung kinain ko kanina. Tinapay lang nung almusal. At nagkape ako. Magkape naman talaga ako tuwing umaga. Kahit nung nagda-diet ako. Nagmuinom talaga ako ng kape dahil yun ang importante sa akin. Mas importante sa akin yung kape sa umaga kaysa sa tinapay. Okay lang sa akin hindi ako makakain ng tinapay sa umaga basta yung kape lang hindi mawala. Parang may buhok sa mata ko pa. Iyon po kaya magligpit muna ako at ano ba yan sa mata ko? Parang matusok. Kaya ano muna ba? Parang tusok siya sa mata ko ba? Sakit. Kaya ngayon magliligpit muna ako. Ito yung suot ko ngayon, Nagkasya na yung in-order ko sa H&M na pantalon. Pero may ano to siya, may blazer to siya na kasama. Hindi ko lang sinuot ngayon dahil mainit man. Okay na tong, gusto ko tong suot ko ngayon, kasi, maluwag at perfect to suotin pag mainit ang panahon. Ngayon po, magbibihis muna ako at magluluto kasi nga, yung mga anak ko. When I walk into the kitchen, you
saw the look on my face, you saw the look on my heart to get out of this place. I sent something. Yung mga pinaplansya ko pala, yung mga damit lang na isusuot nila sa eskwelahan, yung mga pangbahay, hindi ko na siya plansahin dahil nagtitipid tayo sa kuryente. Ito lang yung mga sinusuot nila sa eskwelahan kasi dito, hindi naman uso ang uniform dito sa Germany. Kaya, tingnan po ninyo, kailangan talaga siyang plansahin. Kaya paplansyahin ko siya at yung pangbahay, hindi, kunti lang naman to. Papa ko po yan. Kasi umat niyo. Ganito yung mga ano nila eh. Mag-ano tayo. Meron kasing timbangan dito para sa butter. Lagyan natin ito. Kasi maggagawa ako na ngayon ng waffle. Ito yung ating gagamitin na butter na ano. Itong Harama. 250 gram yung kailangan natin. Ayan. Ayan na yung 250 gram na butter ang ilalagay natin doon sa ating waffle. Ano muna tayo? Para hindi siya ano ba, yung tawag niyan eh. Para pinong-pino talaga yung ating meal. Ngayon, nagawa ko na siya. Yung mata ko talaga ba? Ano siya, parang may bugok sa loob. Na tumutusok ba? Nakagawa na pala ako. Bago ako mag-start, magluto. Anuhin ko muna to. Ilagay ko muna dito dahil mabusan na tayo ng ano. Para, ano ba yan? Tigas dito, ano, mag-is. Lipit-lipit muna na tayo dito kasi kailangan natin ng tapon muna para makapag-start na tayo. Dito ako meron naman saksakan. Pakita ko po sa inyo yung ginawa ko. Kailangan ko munang ayusin para ano ba, hindi tayo lagyan natin ito. Ito na po yung ginawa ko. Ang ganda ng pagkagawa ko ngayon. Parang grabe yung ano ko. Oh. Ganda niya. Hindi pa tulad noon parang maraming buo-buo ka. Maganda yung pagka. Siguro masarap to siya. Madali lang to. Sa internet ko lang kinuha ang recipe nito. Sa internet lang. Ayan. Kunin ko muna yung ating lutuan. Dito lang sa baba. Ito yung lutuan natin. Oh. Ito yung waffle ice. Ay. Tanggal. Ayaw man ano. Wala, yun matanggal ba? Yan. Natanggal na sa wakas. Kailangan ko magkuha ng ano sa taas. Yung brush para ano natin sa butter. Pwede na to pang negosyo sa Pinas. Madali lang naman siya gawin. Tingnan natin kung okay na. Kunti pa. Yan, tapos na siya. Kukunin na natin. Parang dumikit pa.
na siya. Yan na yung ating waffle. Waffle po dito to sa, sa Germany. Ayan na. Yung una nating naluto. Lagay natin dyan. Tapos maglalagay tayo ng bago. Hindi pala dapat puno yung ilagay ko sa Ito ba? Kaya siya. Lagyan pa natin konti. Bali, to, 20 na lahat. Waffle ang magagawa natin. Titingnan natin kung 20 ba talaga. Ito na yun. Tapos lagyan natin siya konti ng ibigay natin to kay Uma. Si Uma ang mauna. Yan. Tapos na. Kain na. Ay, kapagod. Si Fiona kasi nakalimutan niya yung niya kanina ba sa eskwelahan. Tapos umiiyak dahil alam naman po ninyo to. Takot sa Nandito na po tayo sa bahay. Kauwi lang namin. Nakatid ng libing. Grabe na mula yung mukha ko dahil sobrang init. Ay, ginoo ko. Parang may aircon dito sa loob ng bahay namin. Nandito na pala kami sa bahay. Kauwi lang namin. Hindi na kami sumama sa kanila. Meron pa sana ang salo-salo pagkatapos ng libing. Madali lang naman ang libing dito. Hindi aabot ng 2 hours yung sa cemetery ba. Mga 45 minutes lang, ganyan lang. Hindi talaga siya as mahabang at madalian lang na wala nang. Tas yung tita ni Martin kasi, siya, evangelic kasi sila, hindi sila Catholic. So, iba yung nila ba. At doon, nagkita-kita sa mga pinsan niya, marami ding mga pumupunta doon ng mga kaibigan ng mga pinsan niya. At tinanong kami, pupunta kami sa kung saan magkainan. Sabi naman ni Martin na hindi na siya makapunta doon. Hindi din siya ng pasensya dahil nga magtrabaho pa siya mamayang gabi. Natulog lang siya kanina ng ilang oras. At ngayon matulog siya ulit para mamayang gabi may lakas siya magtrabaho. Hindi nakakuha ng kasi si Martin, hindi siya nagkuha ng bakasyon ngayon na para makipag-banding talaga sa kanyang mga pinsan dahil nga bago pa lang siya mabalik sa trabaho. Ayaw niya na naman ang isipin ng company, kakababalik lang sa trabaho. Tapos kahit emergency yan, hindi naman yan sinadya, pero ayaw niya kasi pwede naman siya maka-attend. Pero yun nga lang, hindi siya makapunta doon saan magkainan. Pwede naman kung gustuhin talaga niya. Ito kasi si Martin, hindi yan siya, pag trabaho po yan siya ng panggabi, hindi po yan siya nakakatulog talaga agad pagdating galing sa trabaho. Minsan matulog yan siya alas 12, minsan alauna na. Matagal po siyang antukin. So kanina natulog siya mga alas 8, alas 7:30. So iba yung kahit maaga siya natulog pero yung katawan niya nasanay kasi sa alas 11, alas 12, di ba? Hindi talaga siya nakatulog daw ng maayos. Kaya ngayon, itatry niya matulog ulit kahit ilang oras lang para mamayang gabi makapagtrabaho na naman ng night shift. Saka, sabi naman niya sa mga pinsan niya, sana magkita naman tayo na hindi meron lang mamatay. Kaya last kami nagkita sa kanila, yung namatay naman yung asawa ng tita niya. Ngayon na naman, yung tita niya, sabi naman ni Martin na kung pwede magkita tayo next time na hindi naman ganito, yung puro na lang meron na mamatay sa pamilya ba? Kaya sabi ko kay Martin, next year, kumunyon kasi ni Fiona, iimbitahin na lang namin sila. Pupunta naman yan sila. Nung kumunyon ka ni Michelle, pumunta nga yan sila. Nagbiyahe pa talaga yan sila galing Köln, papunta dito sa Plettenberg. Pero ibang mga pinsan ni Martin, dito lang naman nakatira ang isa dito nakatira malapit doon sa mama niya. At yung mga pamangkin niya, yung isang pamangkin ni Martin dito din nakatira. At yung iba doon sa Köln. Yung mga iba niyang kamag-anak. Ay, ginoo ko na. Alam ko ba ninyo, si Martin, ilang beses na kami nag-attend ng libing dito, yung asawa ng kaibigan ko, yung stepdaughter ng kanyang pinsan, nag-attend din kami ng libing noon. Yung tito ko, yung namatay, yung asawa ng tita ko, yung asawa naman ng tita niya na namatay 3 years ago ata yun. At yung anak namin na nakunan ako,
Siyempre, nung nakunan ako, grabe din iyak ni Martin yun kasi anak namin yun, diba? Pero ito yung mga iba na mamatay, hindi talaga siya, malungkot siya, pero ngayon, iba talaga yung iyak ni Martin ngayon. Iba yung ano niya ba, iba yung nakikita ko sa kanya, yung iyak niya talaga nasin. So, ganyan talaga ba? Noon kasi umiiyak yan siya, ano lang, ganyan lang. Pero ngayon talaga, iba talaga yung iyak niya. Sabi ko sa sarili ko, iba talaga pag yung tao na mamatay, malapit sa iyo. Kasi nga, yan, tita ni Martin, malapit yan siya sa tita niya. At dito din yan sila nakatira sa bahay na to. Dito yan lumaki yung tita niya. Dito sa bahay. Tataas daw yung, kasi nga, di ba, 2 kapatid ang anak ng lola ni Martin, yung papa niya at saka yung tita niya. Tapos, noong nagkaanak na yung tita niya, tas gusto ng papa ni Martin na masulot tong bahay. Kaya nagsikap sila na magtrabaho ni Uma at nagpatayo ng bahay yung tita ni Martin, nagbili ng lupa, nagpatayo ng bahay. Yung papa ni Martin nagtulong sa gastusin lahat. Nagtulong talaga sa trabaho lahat dun sa bahay para lang masulo niya para masulo lang to nilang bahay na to. Kaya ang may-ari ngayon nitong bahay na to si Uma at si Martin. Noon, yung papa niya at si Uma. Ngayon kasi namatay na yung papa ni Martin. Binago yung titulo ng lupa. Doon nakalagay na yung pangalan ni Martin. Kaya 50-50 na sila ni Uma. Hati-hati na sila ni Uma ba. Tapos, yun nga. Doon daw na yun nakatira sa taas. Hindi ko alam kung saan talaga. Sa kwarto sa taas. Pero matagal na kasi yun. At malungkot ba kasi si Martin, sabi niya, yung pinatugtog ba na music doon para siyang chapel lang kasi yun parang kapilya lang ba. Sabi ni Martin, pinatugtog na music doon, katulad pa nung pinatugtog nung namatay yung papa niya. So, nabalik yung alalas lahat ba na, mas lalo pa talaga bumuhos talaga yung luha niya at umiyak talaga ng grabe si Martin. Palagi nga siyang inano ni Fiona ba, umiyak yung papa niya, palagi niyang inano yung papa niya, hinahawakan niya yung papa niya. Maganda po, kaya lang nakita naman sila mga pinsan niya kahit nahiya ako. Ayaw ko nga sanang sumama ba kayo, nahiya talaga ako. Kahit hindi naman sila namansin naman sila sa akin, pero iba po talaga yung hiya ko pag nakaharap ako ng mga tao na yung mga professional ba, yung may mga pinag-aralan ba, alam ko sarili ko na kahit ganyan yung sila, mga naman sila, hindi naman sila maarte na mamansin. Bihis po muna ako. Ito yung suot natin ngayon. Naka-black tayo lahat. Tapos, kakain muna ako kasi nagutom na at matutulog na daw si Martin ulit. Kaya magbihis na ako bago siya matulog para hindi ko siya disturbo kasi doon sa kwarto namin yung damit ko. Ito pala yung sinuot ko kayo, no? Naka-black talaga ako lahat. Ito lang yung gold at saka ito. Ito pala yung So, ang dami pa yung trabaho, Pinalansya ko yan kahapon, tapos na. Hindi ko pa nalagay sa cabinet, kaya mamaya na lang. Importante, naka-plansya na. Maglaban na naman ulit. Si Uma, malungkot din siya. Kaya lang di siya nakapunta doon. Pero, okay lang yan.